Mga kababayan, magandang araw. Pasabog na balita na naman ang yayanig sa buong bansa. Pero bago yan, isang blind item muna tayo. Sino itong veteranong mambabatas na nagmamalaki ng kanyang legacy law pero ngayon ay nagtatago at tikom ang bibig dahil sa kanyang batas ay naging mitsa ng krimen at naglagay ng panganib sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Truth bomb, walang iba kundi si Kiko Pangilinan at ang kanyang palpak na juvenile justice law. Mismo sa Tacloban, may naganap na madugong barilan at ang mga salarin, mga minor de edad na ginagamit ng mga sindikato dahil alam nilang protektado sila ng batas ni Kiko. Pero mas nakakakulo ng dugo. Ano ang reaksyon ng ating ehekutibo at lehislatura? Si President Bongbong Marcos at si Speaker Martin Romualdez. Anong sabi? Nalungkot lang. Gumuho ang mundo ng mga biktima. Pero sila, nalungkot lang mga kaibigan. So mga kababayan, subaybayan nyo ito. Dahil dito nyo makikita na mas may sense pa ang paninindigan ni Senador Robin Hood Padilla sa Senado kaysa sa mga nagmamarunong na tradisyonal na politiko. Panoorin ninyo ang buong detalye. Ilalabas ko ang mga resibo, dokumento at ang shocking truth sa likod ng huwad na hustisyang ito. Huwag kayong aalis. Hihimayin natin ito ng walang takot mga kaibigan. Bago natin ilatag ang mga dokumento, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na kayo sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang ating 100,000 subscribers milestone. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. I-click ang join button ngayon para sa mga exclusive perks at chat badges. Para naman sa ating mga wais na mamimili na gustong makatipid sa kanilang savings at investment sa bahay, huwag kalimutang yung ating yung YouTube shopping natin, mga kaibigan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay mga kaibigan i-ano lang po natin news clippings. Okay. Yan po yung news clip. Alam niyo po, itong nangyari po sa Tacloban, ang mga suspects po dito ay 15 anyos, no? Ibig pong sabihin, minor de edad, mga kaibigan. Talagang grabe, no? Grabe, heto ang katotohanan diretsahan na tayo. May naganap na barilan sa Tacloban. Patay ang mga biktima, sugatan ng ibang pamilya. Nang hulihin ng mga suspect, boom, no? Alaka, minor de edad. Mga kababayan, anong mararamdaman mo kung ang pamilya mo ay pinaslang ng isang 16, 17 o 15 anyos? Sa balitang ito, 15 anyos eh. Tapos malalaman mo na hindi sila pwedeng ikulong sa ordinaryong rehas dahil sa Republic Act 9344 o ang Pangilinan Law. Okay, ito ang tinatawag nating palpak na sistema. At ano ang reaksyon ng Malacanang? Si PBBM at ang pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez, na teritoryo niya itong Leyte at Tacloban, anong ginawa? Naglabas ng statement, mga kaibigan. Anong sinabi? Ay, nalungkot lang daw sila. Ano ba yun? Bakit nalungkot lang, 'di ba? Ayan, nalungkot lang daw sila. Oy, anong sabi nila? Anong ginawa? Naglabas si statement, we are saddened by this event. We offer our prayers. Hoy Martin, Bongbong Marcos, hindi dasal at lungkot ang kailangan ng mga biktima. Ang kailangan ay hustisya at pagbabago sa batas. Paano naman ang buhay ng mga naging biktima? Tapos, maririnig natin sa balita, ang mga mambabatas natin, tila mga balat sibuyas.
kapag pinupuna ang kanilang mga batas. Ngayon, tignan natin kung sino ang tunay na may boses ng masa sa Senado. Grabe, no? Panoorin natin, tignan natin kung yung sense po ni Senator Robin Padilla, mga kaibigan. Okay iyan lang po natin I-share ko lang po itong kay Robin Padilla. Okay Iyan po yung ano natin, no? Mga kababayan, no? Gamitin natin ang ating legal genius analysis dito. Huwag tayong basta emotional lang. Tinitignan natin ang provision ng batas. Sino nga bang mas may sense dito? Si Kiko Pangilinan, na nagpasa ng RA 9344 na sinasabi niyang legacy na law daw niya yan. O si Robin Hood Padilla na isinusulong ang pag-amyenda nito. Tignan natin ang resibo. Sa ilalim ng kasalukuyang batas ni Kiko, ang mga batang may edad na 15 pababa ay may absolute exemption sa criminal liability, mga kaibigan. Nako, ang mga 15 hanggang 18 naman, exempted din maliban na lang kung napatunayang may discernment. Ang tanong ng taong bayan, sa panahon ngayon ng internet, ng social media at ng modernong teknolohiya, hindi ba alam ng isang 14 na taong gulang na ang pagkalapit ng baril ay nakakamatay? Alam nila yan, para panigurado. Pero ginagamit silang instrumento ng mga sindikato dahil alam ng mga kriminal na ang batas ni Kiko ay nagsisilbing kalasag ng mga batang kriminal na ito. Nakakagigil, di po ba? Ngayon, pakinggan natin ang argumento ni Senator Robin Hood Padilla naman sa Senado. Si Robin Hood Padilla na madalas hiyain ng mga elitistang kritiko ang siyang naglakas loob na maghain ng Senate bill upang ibaba ang criminal liability age sa 12 anyos at 12 years old nagulang para sa mga seryosong krimen tulad ng pagpatay at pagkasangkot sa sindikato ng droga. Okay Sino ngayon Sino ngayon ang may higit na pakialam sa inyong retirement, sa inyong savings at sa inyong kapayapaan kapag naglalakad kayo sa kalye? Ang pamilya nyo ba? Or ba ay set for life kung ang mga kriminal ay malayang nagtatampisaw sa labas dahil minor de edad sila? Nakakatakot po. Dito natin makikita na si Robin Hood Padilla nakatapak sa lupa ang mga paa. Alam niya ang realidad ng mga mahihirap na komunidad na siyang unang biktima ng mga juvenile delinquents na ito. Okay mga kaibigan talagang napakita na po natin. Ulitin natin Yan. Yan po yan Sabi nila nalungkot lang daw sila Makinig kayong mabuti Malacanang at Kamara. Martin Romualdez, ikaw ang dating speaker ng Kamara at ikaw ang balitang ito ay nasa Tacloban. Baluarte mo yan Nang mangyari itong barilan, nasaan ang mabilisang pag-aksyon para amyendahan ang palpak na batas na ito? May panawagan ba na amyendahan na ang batas ni Kiko Pangilinan? Bakit parang natatakot kayong hawakan ang juvenile justice law? Takot ba kayong masagasaan ng mga kakampi ninyong trapo o traditional politician? O natatakot kayong aminin na nagkulang ang administrasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan? Ito ay usaping pambansang seguridad at lokal na hustisya. Ang gobyerno ay may kasunduan sa taong bayan sa ilalim ng saligang batas na protektahan ang kanilang buhay at kabuhayan. Pero anong ginagawa ninyo? Puro kayo press release. Kapag may hearing sa Senado o investigasyon ang AMLC sa ibang issue, ang bibilis ninyo. Pero kapag ang dugo ng mga taga-Tacloban ang dumanak dahil sa palpak na batas, parang mga tutang bahag ang buntot. Sinisira ninyo ang tiwala ng mamamayan sa ating Supreme Court at sa buong judicial system. Kaya hindi natin masisisi ang masa kung may mas pinapakinggan nila si Senator Robin Hood Padilla. Dahil siya ang may boses na nagtatanggol sa mga biktima, hindi sa pangsarili lamang. Okay mga kababayan oras na para sa ating oras na po para sa ating hatol ni Lan But okay mga kaibigan mga kababayan, oras na para sa ating hatol ni Lan o ang ating
tinatawag na paliwanag ng henyo. Ang mga nangyari sa Tacloban ay hindi simpleng krimen. Ito ay malinaw na resibo ng ating mga batas kapag hinubog ng maling ideology at elitistang pananaw tulad ng kay Kiko Pangilinan ay nagiging banta sa lipunan. At ang pananahimik o kawalan ng pangil ni PBBM at Martin Romualdez ay pagpapakita lang na kung minsan ang mga nasa itaas ay walang pakialam sa takot na nararanasan ng ordinaryong mamamayan gabi-gabi o araw-araw. Salamat kay Senador Robin Hood Padilla sa pagiging boses ng katotohanan sa Senado. Hindi kailangan ng bansa na maggagarang salita ng mga abogadong balat sibuyas. Ang kailangan natin ay tapang para ituwid ang palpak na sistema upang ang bawat Pilipino ay maging ligtas, makapag-ipon para sa kanilang retirement at mamuhay ng may mga kapayapaan. Anong opinyon nyo rito, mga kababayan? Sumasang-ayon ba kayo na dapat nang ibaba ang edad ng criminal liability? I-comment ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa #WalkWithLand para sa patuloy na pagbubunyag ng katotohanan. Kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan. Ako si Lan at ito ang katotohanan. Hanggang sa muling pag-walk natin sa mga trapo, magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat.